So sa gabi pong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa courage at confidence na dapat po nating taglayin bilang mga servant leaders ng Panginoon. Of course, habang tayo po'y naglilingkod ng mayroong pananampalataya sa Diyos. So hayaan niyo pong pamagatan natin ang pag-uusapan natin ngayon ng living life free from fear. Itong napakasarap no? Yung bang wala kang takot na magpahayag, for example, ng salita ng Diyos, di ba? Mag-evangelize o kaya maglingkod sa Lord free from fear. Ay hindi ka natatakot na baka ikaw ay kantsawan, ikaw ay iwanan ng mga kaibigan mo, and so on and so forth. Doon po sa Book of Psalm, chapter 118, verses 5 to 6, nakasulat po, "In my distress, I prayed to the Lord, and the Lord answered me and set me free. The Lord is for me, so I will have no fear. What can mere mortal do to me?" Ang mga verses po na ito ay powerful reminder na sa pagtawag po sa atin ng Diyos, ini-empower niya tayo. Ini-equip niya po tayo. Now, as we follow God, remember po, pray in distress. Sabi po sa Psalm 118:5a, "In my distress, I prayed to the Lord." Alam nyo, mahirap maglingkod sa Panginoon, di ba? Kaya kailangan talaga tayo po'y laging nananalangin. Dumarating kasi yung time na nahihirapan tayo, naguguluhan tayo, nagkakaroon tayo ng bagabag, at marami pang mga negative thoughts na pumapasok po sa ating isipan. So si Psalmist, ang sabi niya, "In my distress, I prayed to the Lord." Dito po sinasabi ni David ang kanyang ginagawa sa panahon po ng kanyang pagkabalisa, pagkabahala, o pag-aalala. Kadalasan po sa mga ganitong uri ng pagkakataon ng pressure, tayo po'y tinatawag ng Diyos na hanapin siya, to search for Him, to seek Him. Ang tugon po ng psalmist ay mag-pray. Ang prayer ay hindi ang huling resort, kundi ang ating first line of obedience. Ang sabi po ni Apostle Paul sa Book of Philippians chapter 4 verses 6 and 7 ay ganito, "Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus." Sa Psalm 118 at saka dito po sa Philippians chapter 4, lumalabas na prayer is presented as the gateway to God's intervention. And of course, nakaranas po si David ng deliverance dahil tumawag o dumudulog po siya sa Diyos. Nagpray at humingi po siya ng tulong sa Diyos. It was a desperate plea. Ito po yung nagre-remind sa atin na naririnig po tayo ng Diyos kapag tumatawag po tayo sa Kanya ng may pananampalataya and of course, pagsunod or obedience. Now, ang tanong, kapag humaharap ka sa mga pagsubok, gaano ka kabilis manalangin? Yung ba ang una mong naiisip, yung kailangan ko manalangin o ikaw yung gumagawa kaagad ng paraan? Hindi mo ba muna sinasangguni ang ating Panginoon? You see, kapatid kaibigan, tayo tinatawag ng Diyos na mag-pray sa lahat ng pagkakataon. Di ba? Nakasulat puro sa Thessalonians, di ba? Sabi ron ay give thanks, pray without ceasing. Tumawag tayo sa lahat ng pagkakataon. Patuloy nawa nating i-develop yung habit of prayer. Nagtitiwala na naririnig tayo at sasagutin po tayo ng ating Diyos. Ang sabi nga po ni Charles Spurgeon, and I quote, "Prayer moves the hands that moves the world." Wow! So powerful pala yung prayer natin. Napapakilos nito yung kamay ng Diyos na siya namang nagpapakilos sa ating daigdig. So dumulog at mag-pray po tayo sa Diyos na magliligtas sa atin sa panahon na tayo po'y nababalisa o naguguluhan. Kaya napakahalaga po ng prayer meeting na kagaya nito Dahil sama-sama tayo nakakalapit sa Lord, nakakadulog sa Kanya, at nasasabi natin sa Kanya kung ano man yung nilalaman ng ating puso. Hindi lang yung pangangailangan natin, kung hindi pati yung pangangailangan ng ating kapwa. Naalala ko tuloy ang isang batang napahiwalay sa kanyang nanay sa loob po ng mall. I suppose nakakakita na po kayo ng ganyan, o nakaka-witness kayo. Now, umiiyak po at tinatawag ng bata ang pangalan ng nanay niya. Now, hindi nagtagal, dumating ang nanay niya at nagyakapan po sila. Ganito sana yung klase ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya patuloy tayong tumawag sa Kanya dahil alam nating tutugunin niya tayo. Kung hinahanap natin siya, masusumpungan natin siya. So, as we follow God, remember to walk in freedom. Sa Psalm 118:5b, kasama po ito sa ating teksto, nakasulat po dyan, "And the Lord answered me and set me free."
So sinagot ako ng Panginoon at ako'y pinalaya niya. Kapag sinagot ng Diyos ang prayer, ito hindi passive. Ito po ay transformative. Magkalayo po ang kaibahan niyan. At ang tawag po ng Diyos ay madalas may kasamang deliverance o kalayaan, freedom. Doon po sa Psalm 34 verse 4, listen to this, ang sabi ng psalmist, I prayed to the Lord and He answered me, He freed me from all my fears. Ano ba ang kinakatakot mo ngayon, kapatid? Sa trabaho. Anong kinakatakot mo sa pag-aaral mo kung ikaw ay isang estudyante? Anong kinakatakot mo sa pagninegosyo mo na alam mong ginagawa mo lamang talaga yung kalooban ng Lord? Anong kinakatakot mo sa paglilingkod sa Diyos? Anong kinakatakot mo na ma-share mo ang mabuting balita ng kaligtasan? Anong kinakatakot mo? All you have to do is pray to the Lord and God will answer you and He will free you from all your fears. Sa mga passages po na ito, ang freedom o deliverance ay resulta ng active intervention ng Diyos. Inaalis niya ang mga hadlang na bumibihag po sa atin. Ito man po ay takot, ito man po ay kasalanan o anumang circumstance. Tandaan din po natin na ang deliverance ni Lord ay kumpleto at purposeful. Tinatawag ka ng Diyos, kapatid, kaibigan, na mabuhay sa kalayaang kanyang ibinibigay. Siya ang source of everything that you have. I-acknowledge mo ang mga areas sa iyong buhay kung saan ka nangangailangan ng intervention ng Panginoon at magtiwala ka sa Kanya ng lubos. Reflect on the areas in your life, tutulungan ka niya. Ang kalayaan po kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng lakas para mag-move forward. Magtiwala tayo sa Kanyang timing at sa Kanyang kapangyarihan. You are not on the losing side, you are on the winning side. Kasama natin ang Diyos, kapatid. Now, imaginein mo ang isang ibon na pinakawalan mula sa pagkakakulong niya sa hawla. Sa simula, nag-aalangan pa itong lumipad eh. Madalas ako makapanood niyan sa mga TikTok o kaya sa mga Reels kung saan yung mga ibon ay matapos nilang alagaan, malalaking ibon to so malalaki yung hawla, dinadala nila sa taas ng bundok at paliliparin nila yon. Binubuksan nila yung cage ng ibon pero yung ibon parang hesitant pa na lumabas sa cage. Mamaya-maya, unti-unti siyang hakbang palabas ng kanyang hawla at pagkatapos titingnan niya lang yung paligid, hindi muna siya lumilipad, parang nandudun yung kaba niya. Siguro dahil galing lang siya sa paggamot sa kanyang sugat. Pero maya-maya mapapansin mo, itataas niya na yung pakpak niya at ipapagaspas niya na ito. At magtatry siya na parang lilipad, parang lumulok-sulong siya. Parang talagang nandudun yung pag-aalinlangan niya. Maya-maya, pagpagaspas niya, sabay lipad na. At tuwang-tuwa yung mga nangalaga sa kanya. Kapatid, lumipad siya tungo sa kanyang kalayaan. Now, ganito po yung kalayaan na ino-offer ng Lord sa atin kapag tinutugunan niya yung prayers natin. And as He calls us to go and follow Him, to obey His commands. Now, as we follow God, remember thirdly, live without fear. Dapat wala po tayong takot. Tandaan po natin na hindi tayo binigyan ng spirit of fear ng Panginoon, kung hindi spirit of power and of love and a sound mind or a spirit of self-control. Wala yung takot dapat, kapatid kaibigan. Hindi dapat ito, kumbaga, pumaibabaw sa atin. Dapat matuto tayong paglabanan ito kasi ito yung naghihinder sa atin para magawa natin talaga yung pinagagawa ng Lord sa atin. Now, let me read to you yung Psalm 118 verse 6. The Lord is for me. Tandaan mo ito. Pwede mo sabihin ito personally. The Lord is for me. So I will have no fear. What can mere people do to me? Ang verse po na ito ay nagpapaalala sa atin ng matibay na security na mayroon po tayo sa Diyos. Yung mga salita pong the Lord is for me, ito po yung nagpapahayag ng katiyakan, ng commitment ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So kung tunay po tayong sumasampalataya sa Diyos and we want to serve Him with all our might, kailangan po talaga ay magtiwala tayo sa Kanya. Sigurado po tayo sa Kanya, kapatid. Hindi niya tayo papahamak, hindi niya tayo papahiya. Tandaan po natin, taglay po natin o dala po natin yung Kanyang pangalan. Now, ang sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 31, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? So sa madaling salita, walang po pwedeng actually makapanaig laban sa atin if God is for us. At naniniwala po tayo, since we have received Jesus Christ as our Lord, and all authority has been given to Him, at ito po ipinasa niya sa atin, then who can be against us? Who can ever be against us? Ang confidence po nila David at saka ni Apostle Paul ay actually rooted yan
sa faithfulness, sa katapatan, kapangyarihan at karunungan po ng Diyos. So dapat dun po tayo talaga mag-aangkla sa katapatan, sa kapangyarihan at karunungan po ng Diyos. Ang tanong na, what can mere people do to me? Ay nagbibigay din po na walang magagawa ang mga umuusig, mga kumukontra o mga lumalaban po sa atin kapag ang Diyos ay kapanalig natin. Siya yung Almighty God di ba? At tandaan natin, siya ang tatay natin. At ipagtatanggol niya tayo. Hindi maaaring hindi niya tayo may ipagtatanggol. Now, yung fear na tinutukoy po dito ay nagpapahiwatig naman sa klase ng takot na nagpa-paralyze. Alam mo, fear paralyzes di ba? Pag may takot tayo, parang tayo ay nakagapos na. Tayo ay nakatanikala na. Hindi na tayo makakilos. Hindi na natin magawa kung anong gusto natin gawin. Hindi na natin mapuntahan kung saan tayo dapat pumunta. Hindi na natin masabi kung anong dapat nating sabihin. So, merong klase ng fear na nagpa-paralyze. At huwag kang papayag na isa ka doon sa ipaparalyze ng fear. And by the way, yung fear po, yan po isang spirit. Di ba, kagaya na sinabi ko kanina, God has not given us a spirit of fear. So, ina-identify dito na yung fear ay isang spirit. But He has given us the spirit of power and of love and a sound mind. Okay? So, dapat atin pong nire-rebuke at kinakast out yung spirit of fear sa ating buhay. Mapaglalabanan natin yan O wag lang tayo magpapadaya. Alam nyo, ang presence ng Lord, ang takot, pag nasa presence po tayo ng Lord, yung takot po ay pinapalitan niya ng ng tapang. Tama? Dati-dati takot na takot ka dyan. Naalala ko yung aking apo, sa totoo lamang po, nung bata-bata pa siya, pag na umuulan, tatakot siya. Tatakot siya. Tapos pag sumakay na kami sa kotse at papatakbuhin ko yung wiper, natatakot siya doon sa galaw ng wiper. Talagang grabe yung yakap niya. Pero ngayon, na-overcome niya na po yun. Dati-dati takot po yan na sumakay sa sa escalator. Pero ngayon hindi. Siya, naglalaro na siya sa escalator. So na-overcome niya yung dati niyang fear. Now, how much more tayo, kapatid? Dapat ma-overcome natin whatever kind of fear na ang umaatake sa atin because we have a God na kaya po tayong ipagtanggol. Tandaan po natin, tinawag po tayo ng Diyos na mabuhay ng walang takot. Fearless, ika nga. Madalas nagkakaroon tayo ng takot kapag nalilimutan natin na kasama natin ang Diyos. Yun na nga Kaya dapat lagi nating isa sa isip na kasama natin ang Diyos. Siya rin naman yung nagsabi, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan, tama? Siya rin yung nagsabi, I will be with you even unto the end of the age. So wala tayong dapat ikatakot, kasama natin siya Now, ang sabi po ni A.W. Tozer, actually, basahin ko muna sa inyo Isaiah chapter 41 verse 10, ganito po nakasulat, pakinggan nyo Don't be afraid, for I am with you. Praise God, kasama natin siya. Emmanuel, God is with us. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you up with my victorious right hand. So ipagtatanggol niya tayo. At dito sa bandang huli, sabi niya victorious. So kung victorious yung kanyang right hand, kapatid, wala kang dapat ikabalisa, ikatakot, ikapangamba. Ngayon punta nga po tayo sa sinabi ni A.W. Tozer, and I quote, "A frightened world needs a fearless church." So powerful po yan, statement na yan ni A.W. Tozer. So hayaan natin na tayo yung maging fearless church, secured sa presence po ng ating Diyos na buhay. Isipin po natin again ang isang bata na nakahawak ng maigpit sa kanyang magulang habang naglalakad po sa madilim na iskinita. Gabi. Diba? Kaya grabe yung hawak ng bata sa kanyang magulang. Ang confidence po ng bata ay hindi dahil sa absence ng panganib, kundi sa presence ng kanyang protector, ng kanyang tagapagtanggol. Yan po ang katiyakan na mayroon tayo sa Diyos. Now, to recap po, Psalm 118 verses 5 to 6, yung atin pong teksto, invites us to what? Pray in distress, walk in freedom, and live without fear. So kapatid, kaibigan, ano man ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos, magtiwala ka. Kasama mo siya. Siya magbibigay sa iyo ng tapang, siya mag-aalis sa iyo ng takot, siya magbibigay sa iyo ng karunungan. I-share mo ang katotohanan ito sa mga may takot na kakilala mo, whether Christian or hindi. I-share mo ito sa mga kakilala mong mayroong pangamba o kabalisahan at i-encourage mo sila na magtiwala
sa Diyos. Praise God.